napag-usapan natin ang pagtatanong ni Rimuru kay Ruminas kung gaano ba karami ang kanilang mga surmounters kasi ngayon binibilang na nila ang kanilang mga forces na pwedeng lumaban. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling pwede nyong i-check yung link sa my description. Nag-announce na raw dati ang Holy Empire of Roberius ng existence ng kanilang main force. Pero dito, Templar Knights lang ang kanilang ini-announce. At itong mga ito binubuo ng mga knights na naniniwala sa may Luminism. Ang bilang nila ay around 10,000 lamang at sila ang mga knights na nagpoprotekta sa kanilang Holy Land. Marami rin daw mga Templar Knights na nai-dispatch sa iba't ibang mga countries. Ang combat ability daw nitong mga Templar Knights na ito considered to have an average of B+. Malalakas naman daw ito mga ito, pero malakas lang sila kung ang mga tao lang ang kanilang mga kalaban. Pero kung ang kalaban nila mga giants, nai-imagine agad nitong si Rimuru kung ano ba ang mangyayari. Baka daw masipa lang ng mga giants itong mga Templar Knights na ito. Although pwede naman nilang gawing pain itong kanilang mga weaker soldiers, pero hindi kasi ganun itong si Rimuru. Hindi niya kinoconsider ang mga mahihina bilang mga sacrificial pawns. Hindi sila basta numbers lamang. Hindi daw ito laro at ang aim daw nila ang magtamo ng zero casualties. Kaya ang gagawin nitong si Rimuru ngayon papag-assistin niya na lang itong mga Templar Knights na ito. Hindi na sila isasama sa kanilang main force. Ang mga Templar Knights na ito na lang ay may i-assign sa pagme-maintain ng kanilang barye. Naintindihan naman nitong si Ruminas ang gusto mangyari nitong si Rimuru na nagsalita itong si Ruminas na meron daw siyang 7 great nobles na pinamumunuan nitong si Luis. Nabalitaan naman nitong si Rimuru na ang isa daw pala sa mga 7 great nobles na ito naging kaibigan ni Vesta nang dahil sa kanilang research. Ito daw ay member ng kanilang mga surmounters. Pero nagtaka itong si Rimuru dito na bakit daw hindi kasama itong si Gunter na butler nitong si Rumina-san sa mga binanggit niya na forces. At nagpaliwanag itong si Rumina sa kanya na itong si Gunter daw pala kasi isa rin sa mga disciples ng Divine Ancestor. So para silang magkapatid nitong si Ruminas. Narinig naman itong si Gunter itong statement na ito. Kaya nagsalita rin itong si Gunter. At sabi niya deeply honored daw siya sa mga sinasabi nitong si Rumina sama sa kanya dahil kinoconsider siya nito na parang isang kapatid. Pero kahit daw disciple rin siya ng Divine Ancestor nila napakahina pa rin daw niya. Ang layo daw ng agwat nila in terms of strength nitong si Rumina sama. Na nagprepare pa itong si Gunter ng isang tsaa para kay Rimuru. Alam na nitong si Rimuru na malakas nga itong si Gunter pero hindi niya alam na isa rin pala itong disciple. Tapos inikwento rin itong si Ruminas na hindi lang pala itong si Gunter, pati pala itong si Luis ay isa rin sa mga masterpiece ng Divine Ancestor. Pero hindi kumbinsido itong si Rimuru dito kasi paano daw ito naging masterpiece? Hindi naman daw ito ganun kalakas. Nung una daw ginawa itong sila Luis nitong si Twilight Valentine. Tapos after that kumawala daw itong si Luis. Then siya ay nag-rampage ng nag-rampage. Nag-cause daw ito ng maraming damage. Kaya pinuntahan daw ito nitong si Ruminas at tinalo niya ito sa isang battle. Para hindi na ito makapag-cause ng kahit na anong kaguluhan pinag-submit ito nitong si Ruminas sa kanyang sarili. Basically, siya na ang kumokontrol dito. Isang incident pa lang daw ito patungkol sa mga pinagagagawa nitong si Twilight Valentine. Marami daw talaga itong ginawa na naging sakit sa ulo nitong si Ruminas. Kaya eventually, itong si Ruminas na mismo ang kumilos para mapatigil ito sa mga ginagawa niya. Again, si Twilight Valentine pala ang gumawa kay Luis. Kaya pala Luis Valentine ang kanyang pangalan. Then itong si Luis naman nag-produce ng 7 great nobles. Kaya naiiba itong mga ito compared sa kanilang mga average soldiers. So ngayon, malinaw na kay Rimuru ang army ng Roberius. Kaya itong si Rimuru naman ang nag-discuss patungkol naman sa may army nitong kanilang kalaban. Ang info daw na ito galing sa report sa kanya nitong si Ultima. Sabi nitong si Rimuru, The Unchained Titan Army daw ang tawag sa may army ni Dagrawell. At ito daw ay binubuo ng 30,000 na mga giant warriors. Ang average strength daw ng bawat individual soldiers nila ay around B+ ang rank. At of course daw, over A rank ang kanilang mga upper elites. According daw sa report nitong si Ultima sa kanya, nearly 1,000 daw ang bilang nitong mga upper elites na ito. Nag-reply naman itong si Ruminas na ang lakas daw pala ng army nitong si Dagrawell. Hindi lang dahil sa 30,000 ang bilang kaya sila lugi.
In terms of numbers, lugi nga sila. Pero mas lalo talaga silang lugi in terms of strength ng bawat individuals. Kasi nga, malaki ang difference nitong over A rank ng mga Giants na may nearly 1,000 ang bilang. Hindi daw clear kung bakit pa isinama nitong si Dagrawell ang mga lower rank ng mga soldiers niya. Kasi sa 1,000 upper elite Giants pa lang, malaki na talaga ang kanilang advantage. So ngayon, pag-compare daw natin ang lakas ng kanilang side. Itong si Ruminas merong 400 Bloody Knights at 300 na Holy Knight Order members. So nearly 700 ang A-rank niya members. Kung numbers pa lang ng A-rank ang pag-uusapan, talo na agad itong sila Ruminas. Lalo na ngayon, at wala nga dito ang Holy Knight Orders nitong sila Hinata. Kaya talo agad sila Ruminas kapag nagsimula ang gera. Ano ba mangyayari kapag bumagsak ang Rebellious? Magko-collapse daw ang buong Western nations. In just less than a month, total na silang masasakop. Kung pagsakop lang daw ng land ang goal nitong si Dagrawell, medyo okay pa nga daw yon. Kasi ibig sabihin nun, hindi nila balak na mag-cause ng malawakang damage. Pero still ay maraming mamamatay ng mga inosenteng tao. At hindi pa nila alam kung paano itatrato nito mga ito ang makakasurvive nila ng mga kalaban, lalo na ang mga human beings. Naging hope na daw itong si Rimuru ng buong humanity. Nagtitiwala na daw itong mga tao sa kanya at balak niya daw na ipagpatuloy itong tiwala na ito. Kaya hindi daw iaalaw nitong si Rimuru na masira ng kahit na sino ang kanyang mga ginawang plano. Siya talaga magiging savior ng mga human beings. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.